Kanina pong nagsasalita si Chairman George. Patingin-tingin siya sa ating lahat, pero sa akin, di man lang siya nakatingin. Bakit naman ganun? Alam mo naman magkaibigan tayo. May I proceed, Mr. Chair? Yes, please, Kong Marcoleta. Mr. Chair, sasang-ayon siguro ang COMELEC na sa pagsasagawa ng isang eleksyon ay umaasa ang taong bayan na ito ay maisagawa sa isang tapat, transparent at mayroong integridad na eleksyon. Opo, sumasang-ayon po ang komisyon, Mr. Chair. At dahil nga po dyan, napaka-importante talaga na magkaroon ng eleksyon na may pagtitiwala, kaya lahat po ng kaparaanan ay gagawin ng COMELEC. Tama po kayo, Mr. Chair. Masiguro lamang yung ganong klaseng Tama po kayo, direksyon. Mr. Chair. At sa pagsisimula po ng pagkuha ng mga gagamitin natin, halimbawa yung sistema, yung mga makina, ayan po, kaya nga nagbibidding pa tayo, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. Tama po kayo. Pero sa amin pong pagkakaalam, ang isang seryoso po na maaring makasangkot sana sa pagbibigay ng tamang gagamitin ay na-disqualify po bago pa po siya nakapag-submit ng bidding, Mr. Chair. Tama po. Tama po, Mr. Chair. Yun po ay November 29, 2023. Ang first call ng bidding ninyo ay December 14, 2023. Meaning to say, Mr. Chair, bago pa po siya makapag-submit ng bid, na-disqualify na siya. Tama po. Tama po, Mr. Chair. Ano po yung naging basihan sapagkat, Mr. Chair, kahit hindi nyo na po siguro sabihin yung basihan, nagkaroon po ng ruling ang ating Korte Suprema na ang ginawa po ninyong pagdi-disqualify ay hindi naging tama. As a matter of fact, COMELEC, sabi po ng Korte Suprema, committed grave abuse of discretion. Tama po. Tama po, Mr. Chair. Kung inyo po mamarapatin, maiksi lang po explanation. At dinala po kami ng Smartmatic sa Korte Suprema. Una po, papasalamat tayo sa Korte Suprema, hindi po siya nag-issue ng restraining order. Pinayagan po niya na magtuloy-tuloy ang COMELEC sa issue niya. At ipinaliwanag po niya, nang sabi po ng Korte Suprema sa kanyang desisyon, na wala namang irreparable damage or injury sapagkat presumptive na bidder pa lamang yung Smartmatic. Number 2 po, doon sa issue na kung ano po yung basihan na ginamit po ng COMELEC, yun po yung issue, Mr. Chair, ng integrity ng mismong kumpanya sapagkat at that time, Mr. Chair, meron na pong kaalaman ng inyong Commissioner Elections patungkol sa nangyari noong 2016. At dahil po doon, ay kinonsider po namin yung aming discretion. Sabi nga lang po ng Korte Suprema, mali ang COMELEC. Dapat pinapasok niyo muna ang Smartmatic sa procurement at pagkatapos tsaka nyo dinisqualify. Bakit dinisqualify prior to? But just the same, Your Honors, Mr. Chair, sabi po ng kagalanggalan ng Korte Suprema, COMELEC, prospective ito. Hindi po ito retroactive. Therefore, lahat ng ginawa nyo prior to ay okay lang, but it is prospective. Hanggang sa kasalukuyan po, ito po ay naka-motion for reconsideration, Mr. Chair. Mr. Chair, kung may tuturing po nating magulang ang Korte Suprema, pag-uusapan ay pag-aayos ng mga legal na usapin, ang isang magulang pagka sinabi po niya sa kanyang anak na, anak, mali ka dyan, nagkamali ka. Kailangan pa ba, Mr. Chair, na sabihin ng magulang na ituwid ng anak yung kanyang pagkakamali? Tama po kayo, Mr. Chair. Subalit, yung sumunod na kaso po na na-file sa COMELEC, questioning naman po, kine-question yung mismong kontrata na pinasok namin, hindi po minarapat ng Korte Suprema ng magulang na mag-issue at pahintuin ng COMELEC sa aming pong paghahanda. Naniniwala po ang COMELEC na kung mali po yung ginawa po namin, Mr. Chair, kung mali po yung unang ginawa ng COMELEC na sinabi prospective at hindi retroactive, sana po ay napigilan na rin kami ng magulang na wag ituloy yung lahat ng ginagawa po namin. Kung kaya po, hanggang ngayon po, nagtutuloy-tuloy po kami sapagkat wala naman pong pagpapahinto mula sa Korte Suprema. Mr. Chair, kasi iniintay po ng magulang na bigyan kayo ng pagkakataon na sa sarili nyo mismo, on your own initiative, ituwid po ninyo yung pagkakamali.
Nung sabihin po niya na kayo po ay nagkamali, ang totoo po noon, Mr. Chair, kaya niyo namang ituwid, di po ba? Mr. Chair, ang problem po namin, nung lumabas po yung desisyon ng Korte Suprema, nakapag-award na po kami. So yung pong magulang ay nasabihan na nakapagbigay na kami ng award. In fact po, Mr. Chair, yung tao, yung mismo entity na binigyan namin ng award ay nabanggit sa mismo desisyon ng Korte Suprema. At sinabi nga po niya na tuloy-tuloy na lang yung ginawa ng COMELEC na pagbibigay ng award. At yun naman po yung naka-motion for reconsideration. At ilang buwan makalipas po ng desisyon ng Korte Suprema, bigla po nagkaroon ng kaso sa Amerika na nagsasabing more or less po, Mr. Chair, tama ang naging kilos ng Commissioner Elections sapagkat nangangahulugan po, may pinagbasihan pala yung aming naging disqualification. Bagamat again, mali pa rin naman po, inaamin naman natin na mali pa rin ang pagkakabanggit, kaya lang po, prospective ang application, sabi po ng ating Korte Suprema. Yun nga po, ulitin ko, wala naman po dun sa pagkakasabi ng Korte Suprema na hindi nyo kayang ituwid yung mali sapagkat napagsabihan po tayo na tayo nagkamali. Yes, Mr. Chair, kung sasabihin po talaga ngayon sa pangalawang kaso ng mismong kino-question yung kontrata na kami ay mali, dyan po kami makakapag-correct. Hindi po, yung pinupunto ko kahit na po, wag na nating hintayin muna eh. Kasi nung sinabi ng magulang, Chair George, nga niya, nagkamali ka dyan. Isang mabuting anak ka naman, Chair George, sapagkat alam ko naman yun dahil magkaibigan tayo, di ba? Nung sabihin niyang nagkamali ka, bilang isang mabuting anak, hindi ko nakahintayin yung aking magulang anak, ituwid mo yan. Ako mismo gagawa ako ng paraan. Bakit hindi mo ginawa, Mr. Chair? Dapat po talaga sana magandang magawa. Kaya lang po, Mr. Chair, meron po kasi tayong patakaran sa procurement and therefore nakapagbigay na po kami ng award. Kung kami amin po ibabaliwala yung award na ganung pinayagan naman kami ng Korte Suprema ng magulang na magtuloy-tuloy, malalo po kami makakasuhan sapagkat kung sasabihin po sa amin ng Korte Suprema, baliwala yung kontrata. Mabilis pa po sa alas 5, babaliwala namin yung kontrata dahil utos po yun ng magulang kung yun po yung sasabihin. Hindi po eh. Kaya tinatanong ko, hindi ko na po hihintayin sapagkat nagkamali po ako eh. Pipilito kong ipakita sa aking magulang na ang pagkakasabi niya sa akin na gano'n, sapagkat pinalaki niya sa gano'n, hindi ko siya hihintayin na sabihin pa sa akin, ituwid mo anak. Ako na mismo ang gagawa. Alam po ninyo, Mr. Chair, kung bakit ganun po ang binibilabor ko ito. Sapagkat kung ito'y dumaan sa ganung paraan na transparent yung bidding, yung Smartmatic is a serious contender. Siya lang po yung pinaka-serious. Yung iba po hindi na bumalik. Kaya natira po ang Miro na sole qualified bidder yata yun. Hindi po sana nangyari yung kung pinayagan sana. Napaka-importante po kasi pag nagkaroon ng isang serious bidding, pati po yung gagamitin natin, ipoprocure natin sistema, mga makinang kaugnay nito, ay kagaya ng binanggit natin kanina, Mr. Chair, yung pagsasagawa ng isang transparent at mayroong integridad na eleksyon talagang makakamit natin. Kasi po yun ang sinasabi ng batas, Mr. Chair. Halimbawa po, yung pong Section 10 ng ating Republic Act 9369 nata, Mr. Chair. Pwede po ba niyong banggitin yung kaukulang provision doon? Na dapat po yung mismong sistema ay nagamit na in previous elections at alam na po, Mr. Chair, yung pong provision na yun, yung mismong sistema, may mga certain sectors po kasi Mr. Chair nagsasabi na dapat tinupad at sinunod namin yun. Kaya lang po, Mr. Chair, ang interpretasyon po kasi nung ibang... Ang pagkakasabi niyang eksakto kasi, Chair, ganito eh. Must have demonstrated capability and been successfully used in prior electoral exercise here or abroad. Napaka-importante po kasi na pasakop tayo sa batas na yun sapagkat yun po yung maaring makapagbigay ng kasiguruhan sa ating mamamayan, walang madi-disenfranchise sapagkat magpapakaingat tayo na yung requirement na yun talaga maganap. Ito pong mga sistemang ito, kung ipapatuloy ko po, Mr. Chair, ay nakasaad din naman, meron din kayong nakasaad sa inyong TOR kasi, Mr. Chair. Pwede po ba yung pakibasa, yung pahina 20
nung inyong terms of preference, Mr. Chair? Kung inyo pong mamarapatin, Mr. Chair, sapagkat hindi ko po talaga dala yung terms of reference namin, then kung inyo pong mamarapatin, baka po makikibasa nyo po, Mr. Chair, yung mismong... Ang kapal po kasi noon, Mr. Chair, kaya hindi ko na rin dinala. Yeah, we can suspend so that you can check the Baka meron po yung kayong copy. Yes, para Mr. mabasa Chair. yung Yes, Mr. Chair. So on 1 minute suspension. You can, Yes, Mr. Chair. Yeah. Thank you very much, ma-recall Mr. yun. Chair. Ano? Yung TOR, Chair. Ano po tayong ano? Copy ng TOR, Chair. Page 20 po yun. Page 20.